Pagboto ng higit 57,000 individuals sa ilalim ng local absentee voting ng 2025 midterm elections simula na ngayong araw. Pagboto ng mga ito, automated na rin. Kung paano yan, alamin sa sentro ng balita ni Luisa Erispe live. Angelique, saktong alas 8 ng umaga, umarangkada na kanina ang local absentee voting para sa 2025 midterm elections. Ito naman ang kauna-unahang pagkakataon na boboto via automated ang mga local absentee voters. 2 linggo bago ang mismong araw ng eleksyon, una nang nakaboto ngayong araw ang mga pulis, militar, mga tauhan ng gobyerno at media na rehistrado sa local absentee voting. Ayon sa COMELEC, ngayong halalan aabot sa 57,000 ang nagparehistro na local absentee voters. Pinakamarami naman dito ay mula sa Philippine Army, sunod ay sa Philippine National Police. Ang nagparehistro po para sa ating local absentee voting ay 57,682 at ine-expect natin more or less makakaboto ang mga yan. Ang pinakamadaming contingent sa Philippine Army. Kung ikukumpara noong mga nagdaang halalan, mas mabilis ang pagboto ngayon sa LAV dahil di kasi tulad noong mga nagdaang eleksyon na mano-mano ang pagboto. Ngayon, automated na at gumagamit na ng balota sa absentee voting. Ang siste, pagkatapos bumoto, ilalagay ang balota sa isang envelope, isisil ito at pipirmahan ng botante. Bubuksan lang ang balota sa mismong araw na ng halalan sa May 12 kasabay ng bilangan ng boto sa buong bansa. Wala mang machine sa bawat lugar kung saan boboto yung mga local absentee voter. Ang mga balota po nila ay safe keep at the same time nasa loob ng mga silyadong envelope at ito po ay sabay-sabay nabubuksan sa Mayo 12 sa gabi at sabay-sabay din po itong ipi-feed. Umaasa naman ang COMELEC mataas sa magiging voter turnout sa absentee voting ngayong 2025 midterm elections. Bagamat senador at party list lang ang iboboto sa LAV, malaki pa rin ang tsansa na makapagpanalo umano ito ng isang kandidato. Ganun ka-critical ang 57,000 because this can deliver a vote in favor of somebody or against somebody para lamang doon sa 12 slot o hanggang 13 slot ng Senado. Sana naman, dahil 57,000 na lang naman more or less siyang mga boboto, sana naman ma-reach din natin ganun kadaming porsyento bilang. Lalo pa ito naman ay ina-announce natin. Angelique, konting paalala lang para sa mga rehistrado para dito sa local absentee voting. Ang botohan ay mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon at ito ay magtatagal hanggang sa April 30. Para dun sa mga nagparehistro sa local absentee kapag hindi sila nakaboto ngayong April 28 to 30 ay hindi na sila makakaboto pa sa mga voting centers para makaboto. Samantala, Angelique, kanina ay natanong din naman ang COMELEC hinggil dito sa nangyaring pagputok ng Bulkang Bulusan. At ayon sa COMELEC, katulad ng nangyari sa Mount Canlaon o sa Bulkang Canlaon, na magkakaroon sila ng mga off-site voting centers, ay ganito rin ang gagawin nila sa Bulusan o sa Bicol Region para dun sa mga maaapektuhan na presinto o voting centers. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.